ibig sabihin yan, walang kahandaan ng prosecution, which is expected. Talaga namang hindi handa yung mga yan. Hindi mga nagpa-practice yun. Kaya nga kailangan nila mga pribadong abogado na tulungan sila. Pilit ng House prosecutors na mamarkahan yung selyadong BIR box bilang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Pero dumistansya dyan yung clerk of court ng Senate impeachment dahil iba ito sa kanilang naunang hiling. Alamin natin sa ulat ni Sheena Torno. Natapos na nitong Webes ang marking of evidence sa Articles 1 at 2 ng magkabilang panig kaugnay ng kinakaharap na reklamo ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito ihahanda na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa July 6 impeachment trial. Pero hindi pa tiyak kung kailan mailalabas ito. Sa kabila niyan ay iginit ng House Prosecutor na dapat mamarkahan sa pre-trial kahit ang sealed BIR box na lamang. That is what we will insist on. That the box be marked. Kasi it's our evidence. Hindi ba? Bit-bito namin yan from the House going to the Senate. So, I think we have every right to mark the box itself. Pero ang pahayag na yan ng House Prosecutor ay tinabla naman ng Clerk of Court ng Impeachment Court. It's the first time I'm hearing it. I have not received any motion or request to that effect yet. Because now there's a difference with what they've said in the manifestation. It's a manifestation with a request that the box be unsafe, be opened, inventoried, and marked. Paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na siya ring tumatayong Clerk of Court, wala naman silang natanggap na request para markahan ang mismong box. Sa ilalim ng National Internal Revenue Code ay hindi maaring buksan ang box na naglalaman ito ng confidential tax records. Tanging ang impeachment court lamang anya ang makapagpapasyang buksan ito. Gayunman na ipadala na sa mga senator judges ang manifestation ng House prosecutors, habang sa Biyernes naman ay magsusumite ng posisyon ang defense team. Samantala hindi naman natatakot ang defense team ni VP Sara sakaling iharap ng prosecution si Mary Grace Piatos bilang testigo. Sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Kinumpirma rin ng depensa na wala rin sa kanilang listahan ang kontrobersya ni si Mary Grace Piatos. Pero bukod kay Piatos ay ihaharap din ng prosecution bilang testigo si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Sinabi pa ni Atty. Michael Poa ng depensa na maging siya ay haharap din bilang testigo ng prosekusyon na dati na rin ginawa niya noong pagdinig ng House Committee on Justice. And I don't have any problems with that. Lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President, wala naman sigurong problema. Matatandang ibinahagi na rin ng defense team na pisikal na haharap si VP Sara sa impeachment trial kung kinakailangan. Pero hindi pa masabi kung sa anong sirkumstansya haharap ang bise sa paglilitis dahil bahagi ito ng kanilang legal strategy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Yung unang issue doon sa balita is yung request ng prosecution na markahan yung BIR box. Pero pagdating doon sa Clerk of Court, yung yung Senate Secretary, iba daw yun sa kanilang unang hiniling. Pwede po ba yun, Attorney Sal, na iba yung hiniling nila tapos yung pagkalaunan, iba din yung ang gustong mangyari ng House prosecution? Isa lang ang ibig sabihin yan, walang kahandaan ng prosecution, which is expected. Talaga namang hindi handa yung mga yan. Hindi mga nagpa-practice yun. Kaya nga kailangan nila mga pribadong abogado na tulungan sila. Pangalawa, at kahit naman markahan nila yan, hindi naman sila nakakasiguro kung pabubuksan niya ng impeachment court. Kasi kaya nga hindi nabuksan niya sa House of Representatives. Kasi hindi po pwede buksan unless may utos ang hukuman. Now, ano yung pangalawang issue? Yung pangalawang issue, Attorney Sal, posible, hindi posible. Isasalang daw nila yung testigo na si Mary Grace Piatos sa Senate Impeachment Court. Ano pong komento ninyo doon? Ako, baka makilala natin si Mary Grace Piatos o baka naman magtakip siya ng muka pag siya'y pinatawag doon as witness. Yan ang katawa-tawa at talagang nakikita lang ang kawalan ng kahandaan ng prosecution. Kung matatandaan po natin,
Noong unang lumabas yan, sinasabi nila na peke yan. Walang Maria, ano yun? Maria, pangalan niya? Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Walang pangalan ganyan. Wala sa statistics, kung kailan pinanganak yan, sino ba yan, madaling sabi, hindi totoo yan. Ang tanong ko ngayon, sangayon sa inyo yan, nung una pa, kayo mismo nagsabi dyan, inimbestigahan nyo, walang ganyan. Kaya nga, nagdemanda kayo, na di ba no, nagpakita lang doon na may tumanggap, pero wala. Paano nyo ngayon puprobahan yan? Ano gagawin nyo? Ibig sabihin, gagawa na naman kayo ng istorya. Hanap kayo na magpapanggap ng Maria Grace Piatos at sasabihin niya, ako po si Maria Grace Piatos, wala pa akong tinanggap ng pera, binusa ng mga dapat na di binusa ni Bibi. Yan ang sasabihin nyo. Puro kalokohan lang yung inyong mga ginagawa Kahit na anong gawin nyo, talagang halatang halata na sinadya nyo na magtanim ng mga aligasyon na walang katotohanan at mga testigo na mga ang gawa-gawa lang ng lahat upang siraan ninyo si Inday Sara. At habang pinag-uusapan naman natin yung impeachment trial, wala sa ating paksain ngayon pero gusto kong ipaksa yung pinagkakaguluhan nila ngayon. Dahil hindi nila malaman kung sino mag-preside sa impeachment court. Dahil kailangan daw abogado. Hindi daw dapat si Senate President William Gatchalian. At minumungkain nila yung isang kakampi nila dun sa majority na si Escudero. Na marami naman kumukontra. Maraming kumukontra dahil unang-una masama daw ang record nito. Masama ang record niya. Kaya hindi daw dapat na ito'y pagkatiwalaan sapagkat dinelay daw nito ang impeachment trial noong nakaraang taon. Unang-una, tingnan natin, yung na-delay noon sa 4th week, hindi pa sabi ng Korte Suprema, ito ay hindi totoo na 4th week ibig sabihin immediately. Kaya may reasonabling mga panahon upang simula ng impeachment trial. Madaling sabi, hindi totoo yung mga akusasyon ni Chis Escudero. Maaaring guilty siya sa maraming kalokohan na tinatapon sa kanya, pero hindi itong pagdidelay ng impeachment court sapagkat ito ay na-validate mismo ng hukuman. Yan ang pangalawa. Ito ngayon ang katanungan dyan. Dahil hindi abogado si Senador Sherwin Gatchalian as Senate President, gusto nilang palitan. Teka muna, unang-una, I remember one time sinasabi mo na pinalitan ang mga rules para magkaroon ng pagbabago dahil under the Senate rules, ang Senate President pagdating sa mga impeachment trial at kung ang Vice Presidente ang naaakusahan o kaya sino mang impeachable officer maliban sa Presidente, dapat ang Senate President. At binalita dito sa ating programa na nagkaroon ng balasahan after balasahan o before di balasahan pa nagpalit na daw ng kaya nga tinatanong ko kailan yan, hindi ko yata nababalitaan yan. At pangalawa, bakit yung papalitan ng rules? Maliwanag naman sa saligang batas na pag ang Presidente ang akusado, ang presiding officer ay Chief Justice ng Korte Suprema. Bakit Chief Justice? Sapagkat mabigat ang inaakusahan, ang number one public official ng bansa. Kaya kailangan napakaingat. Kailangan talagang mahusay, Chief Justice mismo. Pero wala siyang sinasabi na pag ang Vice President ang akusado o sino mang impeachable officer,
kailangan, abogado. Wala akong sinabi ang saligang batas na kailangan ng abogado. Oh, ngayon, tanong, pwede ba si Sherwin Gatchalian? Definitely pwede. Bakit kanyo? Sige, alam nyo, itong ganito yan. Yung nagpipreside ng impeachment, ang pinag-uusapan lang yan, prosedimento. Napakadaling pag-aralan ang prosedimento dyan sa impeachment trial. It's hard to see. Hard to see. Ang gagawin lang ni Senate President Gatchalian ay ripasuin niya, pag-aralan niya, basahin niya, panuorin niya yung marami ng impeachment trial nung presiding officer si Chief Justice Novide, si Juan Ponce Enrile. Di ba? May mga pagkakataon, madaling sabi mga papanood mo yun, madaling pag-aralan niya. Pangalawa, pwede ka naman talaga mag-aral ng crash course sa procedure. Napakadali mo yan. Maniwala kayo first year lang yan kaya pag-aralan yan Number 3, ito ang pinaka-importante. Si Sherwin Gatchalian, sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga pananalita, at sa pagkakakilala ko sa taong yan, merong common sense. Sentido común, yan lang ang kailangan. Alam nyo, sabi ng tatay ko, no? Nung ako'y pinag-aaral ng abogasiya, nung nag-aaral na ako sa UP College of Law, yun lang pinukpok niya sa akin, just use your common sense. Common sense lang talaga ang palaging gagamitin nyo at hindi kayo masisira. Pangalawa, si Sherwin Gatchalian ay bright, matalino, may common sense na matalino pa. Kadali-dali yung mag-preside sa impeachment trial. Pangatlo, ang problema dyan sa mga inyo, gusto nyo pang agawan ng karangalan at ng kanyang posisyon bilang Senate President. Bakit ba hindi kayo makapagantay ng inyong panahon? Binoto nyo na nga yan. Ibig sabihin, may tiwala kayo dyan. Kaya ituloy nyo na yan. Hindi pa pwede. Kung ako si Senate President Gatchalian, hindi ako papayag. Kaya mo yan. At nakita ko yung mga galaw niya dyan sa Senado, hindi naman siya bias. Nakita ko objective. Palibasa kasi, alam nyo, itong magkakapatid na ito, yan, si Rex Gatchalian na yan, at yung sino po si Kenneth, at saka si yung kongresista, yung mayor ngayon. Maganda ang pagpapalaki sa kanila ng kanilang mga magulang. Kaya nakikita natin, kahit sa kanilang mga demeanor, hindi sila self-entitled, hindi mayabang. Magalang. Hindi magarbo. Kahit na bilyonaryo ang pamilya. Hindi ba? Kaya ako may tiwala ako dyan. Kayang-kaya mo yan. Ituloy mo yan. Ikaw ang presiding officer at hindi yung kung sino-sino pinipili ninyo. Abogado nga, kung may diferensya naman. O hindi wala rin. Kailangan may integridad, objective, fair, may common sense, may talino. At yan, si Sherwin, nasa kanya ang mga kwalifikasyon. Utang kami pagtanghali, boss. Coffee. Try this! Coffee ko brown! Saktong timpla ng kape, milk, at brown sugar. Kaya sarap, pampa-up! Coffee ko brown. Saktong timpla na may sarap, pampa-up. Coffee ko brown. Sarap, pampa-up! Did you hear who got the VP role? Yeah, Mark. Mark. With half
Binebreak po sila. Oo. Katulad dito, hindi pa nakontento na filean ng inciting to sedition si Mike Defensor. At hindi pa nakontento na mag-file ng plunder. Can you imagine, ha? Plunder. Dahil daw, nag-contribute ng pera sa kampanya ni then senatorial candidate Rodante Marcoleta. Samantalang, unang-una, di ba pinahihintulot yung pagko-contribute sa Omnibus Election Code? Number 2, hindi ba yan talagang mga kandidato ay tumatanggap ng mga kontribusyon at nagbayad pa nga ng donor's tax? Si Mike Defensor, may resibo siya, literally. May resibo. Bakit naman plunder? Yan ang hindi ko maintindihan. Kung hindi ba naman ulalo itong pamahalang ito. Yung mga tumanggap ng maleta, walang plunder. Yung mga nagdedenunsyo, nagsisiwalat, nagpapaimbestiga ng tumanggap ng maleta, yun ang plunder. Yun, ganito na kabaliktad ang mundo sa ilalim ni Marcos Jr. Kita mo Manang Judge. Kengkoy na kengkoy yung ibang mga komentarista. Sabi nila kasi, hindi ba congressman si Marcoleta noong panahong yon? Sabi ko, oo. Di nakalagay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay kapag ikaw ay tumanggap ng pera, ikaw ay corrupt. Alam niyo po, yan ang problema ng mga ibang nagmamarunong. Hindi naman natin minamaliit kasi hindi ko pwedeng maliitin. Maliit ako Hindi natin minamaliit yung mga hindi abogado. Ngunit, alam niyo po, kaming mga abogado, lahat ng abogado naman, pati si Larry Gadon, ay nag-aral ng 4 na taon ng Bachelor of Laws. Sa ngayon, ay ang degree po ay Juris Doctor, JD, Juris Doctor. Pagkatapos, nag-review pa po kami ng 6 na buwan. Nag-bar kami. Naipasa namin ang bar examinations bago kami matawag na attorney. Okay? Bakit ko sinasabi yun? Yung iba dyan, nag-google lang. Nakabasa lang ng opinion column. Abogado na daw. Alam daw nila ang batas. Hindi po ganoon kasimple ang batas. Kasi sinasabi nga, tumanggap ka, public official ka, ikaw ay corrupt na. Hindi po. Ang graft and corruption po, kung babasahin yung batas, tumanggap ka ng pera, pinangakuan ka ng kahit anong material na bagay, by reason of your office. Ano po ang office na ibig sabihin sa batas? Yan ba yung opisina mo? Halimbawa, ikaw yung congressman, may opisina ka doon sa Batasang Pambansa o senador ka, may opisina ka sa GSIS. Hindi po. Office here is used in the sense na function yung iyong katungkulan. Tumanggap ka ng pera para dahil sa iyong katungkulan. Okay, halimbawa, mayor. Hindi ba ang katungkulan ng mayor magbigay ng business permit? Yes. Di ba? Opo. Kumuha ng business permit sa mayor Binigyan ka ng pera para mag-issue ka ng permit para sa isang bagay na hindi mo naman dapat issuehan ng permit. Yun ang sinasabing office. Function. Function. Yan. Hindi yung office na opisina o yung pwesto mo lamang. Okay. Kung ikaw ay tumanggap ng pera para may gawin ka na within your power na hindi mo dapat ginawa, pero ginawa mo dahil sa salapi, yun ang corruption. Pero kung tumanggap ka ng pera dahil ikaw ay kandidato at yan ay allowed sa Omnibus Election Code to a certain degree, kasi may limit po ang pwede mong tanggapin at may limit kung ano yung pwede mong gastusin. Limitado yan. Depende sa dami o bilang ng mga rehistradong botante either sa probinsya mo, kung ikaw ay gobernador o sa lungsod o
o munisipyo mo, kung ikaw ay mayor, kung sa congressman, distrito mo, kung senador, presidente, vice-presidente, buong bansa. Want to have your own character figurine? Then try Eddie Maycor. Click 3D figure. Yan. Ha? Yung mula Apari hanggang Holo. Yes. Buong bansa, Itbulaga. Atsache! Si Tito Sena naman eh. Ha? Anyway, yan Nabulaga. po ang pagbasa ng batas ay hindi lang isang batas ang babasahin mo. Yung may tinatawag po sa legal hermeneutics or statutory construction, yung pag-interpret ng batas na pari materia, similar material. Tignan mo rin yung mga probisyon ng mga batas na may relasyon doon sa batas na yon. Yun ang sinasabi ko. Okay. So, kinakaso yun, plunder. Medyo malabo yata at saka talagang malabo naman. Gumawa na naman ng usapin tong NBI. Qualified human trafficking naman ang sinasabi. Ha, bakit daw? 'Di ba? Alam mo yung insidente, no? Yes. Yung dito sa Metro Walk, nang raid daw yung mga NBI at may nahuli daw sila di umano ng mga babae na biktima ng human trafficking kasi may nightclub daw doon, may mga kwarto, etc. etc. May nahuli daw na customer ng prostitution. Okay, tingnan natin, ano ba yung human trafficking? Yan. Ang human trafficking po ay yung ikaw ay pipilitin mo, tatakutin mo, lolokohin mo, lilinlangin mo, iba-blackmail mo, ha? Ang isang tao para siya ay dalhin sa isang lugar for the purpose ng labor, yung forced labor, or prostitution, or sexual abuse, etc., etc. Okay. Mabigat na paratang po yan. Okay. Noon bang nandoon ang NBI, nakita nila nananakot, namimilit, nanloloko si Mike Defensor doon sa mga babae? Hindi. Bakit gagawin ni Mike Defensor yan? Okay. Sinasangkot siya dahil yun daw lugar noong KTV, yung Chicago KTV, ay nasa lupang pagmamayari niya at siya ay ang nagpapaupa. Siyang inuupahan noong may-ari ng nightclub. KTV. Hindi po supisyente yun, Ginoong Matibag. Alam naman nating hindi supisyente yun. Abogado ka naman eh. Ha? Okay. Kung ikaw ay nagpapaupa ng isang lugar at ito ay ginamit sa illegal, dapat ipakita na ikaw ay alam mo na yun ay gagamitin sa illegal na bagay. Ay, happy 1,000 viewers, mga kasama. Aga-aga. Alam mo, yun ay gagamitin sa illegal. At hinayaan mong yun ay gamitin. Diba? Yun ang qualified human trafficking when 3 or more persons qualified human trafficking. Kung inupahan lang yung lugar mo at may nangyaring illegal at hindi mo naman alam, bakit ka kakasuhan? Hindi po kasama yun sa kaso. Kita mo to, pati ba naman yung asawa at saka yung anak na babae na abogada? Maggagawa ba naman ng human trafficking yun? Ano lang yan eh? Ha? Panggigibit lang yan at alam ng taong bayan yan. Ngayon, ito example, actual na experience ko. May hinandle ako noon na kaso, yung Alabang, matagal na ito, ewan ko na tatandaan itong ating panauhin si Major June Saigo. Yung raid sa Shabu Factory sa Alabang. Sa Ayala, Alabang mismo sa loob. May raid ng mga pulis. Nag-imbestiga. Alam mo kung sino ang may-ari ng bahay na nirerentahan noong mga Taiwanese ito eh. Na mga di umano ay gumagawa ng shabu. Si dating Senador Jambi Madrigal. Kinasuhan ba si Jambi Madrigal? Hindi, dahil maayos doon ang NBI. Maayos ang pulis. Alam nila na nung nag-imbestiga sila, nangungupahan lang kasi kahit sino tao eh. Nangungupahan lang yun. Hanap buhay mo, nangungupahan ka. O, di ba? O, nangungupahan, malay ba niya? Wala naman siya ron. May mga ginawang mga
mga bagay doon na panggawa di umano ng shabu. Oh, wala naman siyang kinalaman. Bakit mo kakasuhan? Hindi mo basta-basta kinakasuhan. Oh, ito pa. Example. Sa Soler. Hotel. Kahit anong hotel. Oh, wag niyong sabihin walang kahit anong activity na sangkot sa prostitution dyan. Lalong-lalo na yung may mga kasino. Kaya ako, laban na laban, kontrang-kontra ako sa pagsusugal. Ang daming sumusulpot na iba't ibang bisyo dyan eh. Di ba? Meron dyan nagdodroga na para hindi makatulog, para makapagsugal na makapagsugal. Addiction din kasi ang sugal eh. Oh, di ba? Marami nalulupog. Ayan, may prostitution. Oh, sabihin natin Soler. Oh, merong customer doon, foreigner, o kahit taga rito, local. Okay. May mga nag-aalok ng babae dyan eh. Oh, dinala niya sa kwarto niya. That's prostitution, binayaran niya. Repeated engagement in sexual acts for gain. Yan ang definition ng prostitution. Ibig mo sabihin, since may prostitution sa 2, 3, 4 na kwarto sa Soler, arestuhin mo si Enrique Rason for prostitution? Siyempre hindi. Wala yung taong yun. O in the same way, itong si Mike Defensor, alam mo, ang laki-laki ng negosyo dito sa mining. Yung anak abogada. Bakit ka mag-human trafficking? Para kumita. Dati kang sekretary, di ba? Dati kang congressman, mag-human trafficking ka. Maghahakot ka ng mga babae para i-prostitute, ibugaw dito sa Maynila. Ano ba naman yung mga tinadang yan? Sino naman ang bumulong sa kanya? Kaya nga, bago ito nakakatawa rito unahan na natin ang tawa. Okay. Sabi ni Matibag, meron daw mga blueprint. Alam mo yung Jubes, kung makakapunta ka dyan sa Cliff Point, isang establishment niya na maraming mga negosyo. Meron diyang 7-Eleven. Meron diyang Starbucks. May Korean restaurant. Meron diyang yung Blue Bar. At nandyan mismo yung tanggapan ng mining company ni Mike Defensor. Siyempre, malaki yung lugar mo, nagpatayo ka ng building, may mga commercial spaces doon. Pinarerentahan ang buhay eh. May nagupa, yung Chicago, yung KTV. Hindi naman tago, nakalagay doon, Chicago, KTV. Pwede mong pasukin, pwede mong lumabas. Ang daming tao. Unang-una, that negates yung sinasabing baka may tinatakot ng mga babae for prostitution. Eh di, sumigaw yung babae. Ang daming tao roon. Minsan, wala naman sa pagkakuan. Katulad dito, presidente ng Wakwak Golf and Country Club. Grabe. Nandun. Alam niyo, ang mga pupunta ron, mga politiko. Mga opisyal ng pulis. Ako, pupunta ako nun paminsan-minsan. Nagre-relax. Wala po ako nakikitang illegal doon. Tamang kwentuhan lang. Hindi ko may pinipilit doon, tinatakot na babae. Di sumigaw yun. Ang daming pulis doon, ang daming politiko, ang daming abogado. At saka pwede kang pumasok. Labas-pasok, wala namang rehas yun eh. Ngayon, may sinasabi siya na iniba daw yung plano para may secret passage. Pambihira, alam niyo yung secret passage yun, nakikita ko yun, nakalagay yun sa labas, fire exit eh. Bakit daw nasa likod, sabi ni Matibag? Siyempre. Kaya nga fire exit, ibang way eh, para pag nasusunog yung harapan, doon ka dadaan sa likuran. Alam mo, fire exit, dandun sa tabi ng main entrance. Di na nga, na-trap ka na ron. Ito naman si Matibag, mga tirada naman, Ngayon, kung meron talagang naibang plano, di magreklamo ka dun sa building official. Multa lang po yan eh. Pambihira, May sinasabi pa mga kurti-kurtina, yung kwarto ng nanay ko sa bahay, may kurtina eh. Huwag niyo sabihin, may prostitution doon. Kurtina, prostitution agad. Naku. Ang bihira naman mga tirada. Alam niyo kasi, baka sabi niya, si Defensor daw ay may personal knowledge. Paano niya alaman? Nakapasok ba siya sa utak ni Mike Defensor? Ang bihira. Mga tirada nito si Matibag wala sa hulog eh. Yung pala, ending, kaya tinutulig sa si Mike Defensor, unang-una siya yung sumusuporta sa 18 pala. Unang-una, happy 1.5K live viewers! Maraming salamat po! Yan.
Di ba? Opo. O, tinutulig sa nila si Mike Defensor kasi yan ang sumusuporta doon sa 18 Marines at may mga dumadagdag pa na mga witnesses doon sa Malemaleta. O number 2, isiniwalat ni Mike Defensor yung mga ghost projects doon sa distrito ng asawa ni Matibag mismo, yung si Ann Matibag. Alam nyo, yung mga ganyan, very clear na conflict of interest yan eh. Kung may delikadesa ka, hindi ikaw makikialam dyan. Oo, kung may hiya ka sa sarili mo at binavalue mo yung prinsipyo o doktrina na public office is a public trust, hindi na ikaw ang makikialam dyan. Napakahalay, may pulis naman eh. O para hindi na ma-question ang motibo mo bago meron pa siyang hamon. Adi, filean mo daw ng kaso yung asawa niya. Ay, teka mo na, maghintay kayo. Pero bakit hindi nyo imbestigahan? O, yung asawa mo, o, di ba? Kung talagang sincero ka, ba't hindi mo iniimbestigahan yung Malemaleta? Ang dami-daming krimen, ang pinakamalaking krimen na nangyayari o nangyari sa Pilipinas at mukhang mangyayari pa ay yung 1.2 trillion na flood control scam na yan. Nagbabadya na naman ang ulan. Mangangamote na naman tayo nito. Oo, makakaalala na naman ng mga tao. Bakit hindi yan ang imbestigahan mo? Ang daming krimen dito sa Pilipinas. Ang daming KTV dyan sa Quezon Avenue. Lahat. Oh, sa Soler may KTV. Ibig sabihin, pag may KTV, may human trafficking na. Sa Shangri-La, may KTV. Ang daming KTV mga kasama sa Jupiter. Oh, porket may KTV, may entrance sa likod, may kurtina. Anna? Yun ang naman logic yan. Logic pet yan eh. Ay nako. At alam naman natin ang reason kung bakit ay ginigipit lahat ng kalaban ng gobyerno. Ngayon, eto di ba kahapon? Kailan ba yung diniscuss natin, Jubes? Yung pinayagan na maglabas ulit ng pera yung mga regional directors. 2 days ago. 2 days ago, di ba? Ayan na. Bakit? Kailangan na naman nila ng pera. Bakit? Pwede na di ba nag-impeachment? Di ba? Galing nyo, no? Alam na naman eh. Bago ngayon, sinasabi, ang mga mag-i-increase na daw sila ng infrastructure spending. Okay, parehas ang laban natin dito, no? Tama naman yun. Kasi, sa saba ng ekonomiya, dapat i-pump prime ng ating gobyerno yung infrastructure kasi yan ay nagpapasok ng pera sa ekonomiya. Umaandar muli. Pump priming, di ba yung dati pagka yung bomba ngayon, may self-priming na yung mga water pump di ba dati bubuksan mo muna yung ibabaw, lalagyan mo ng tubig, sasaran mo. Yun ang pump priming, para lumakas, lalagyan mo muna ng tubig, parang pondo. Pero, yung timing mo off di ba? Bakit lumabas na naman tong infrastructure? Bantayan natin to. Hindi ko sinasabing itigil lahat ng infrastruktura ng gobyerno. Hindi pwede yun. Pero, may bantayan natin. Baka happy days are here again na naman, dahil may impeachment, baka pang project na naman yung natatandaan nyo noong na-convict sa impeachment si CJ Corona. Lumabas, meron palang mga daan-daang milyon na ginawang panuhol doon sa mga senators, judges, may mga nakulong pa. Baka ganyan na naman ang mangyayari. Baka kailangan na naman ng pera para ma-impluensyahan yung outcome ng impeachment. Baka kailangan na naman nila ng pera para sa propaganda, sa PR nila. Huwag naman sana. At saka para magpakita ng pagmumuka nila si Luistro, si De Lima, at si Lorna Capunan. Alam nyo, payo po sa Malacanang, kung magpo-propaganda naman po kayo, yung medyo hindi naman nakakayumot ang mga pagmumuka ng pinakikita nyo kasi hindi po effective Kung walang biro, ito, real talk, di ba? Modelo ba yun? Alin? Yung sinabi mo? Oo, mga modelo dati yun. Ng Combantrin, Hindi, di ba? Pagka gano'n ang usapan, ayaw na.
Konektado umano sa 18 dating Marines ang banta sa seguridad ng Senado base ito sa report ng National Bureau of Investigation o NBI. Kinwestiyon naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang muna'y banta lalo't iilang senador lamang ang nasabihan ukol dito. Mar Gabriel sa balita. Mahigpit na security protocol ang ipinatutupad sa gusali ng Senado sa harap ng umano'y banta sa seguridad dahil sa umiiral na work from home arrangement. Sarado ang halos lahat ng tanggapan at piling empleyado lang ang Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Christian from Lisbon, Portugal. At ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung 51-page reply ni Sara Duterte tungkol sa mga alegasyon laban sa kanya dito sa impeachment trial niya. At gagawin natin, titignan natin kung ano yung allegations, tapos titignan din natin yung mga sagot na dito. But before we get started, I want to first welcome all our viewers. Good evening, Dennis Ann. Salamat sa yung walang sawang pagsubaybay sa ating mga live stream at mga vlogs. And para sa ating mga ibang viewers, welcome po sa ating palabas ngayon. And interesting to kasi this is the first time na sumagot talaga si Sara Duterte tungkol sa mga laban, sa mga alegasyon laban sa kanya. And para sa akin mismo, I'm also curious to see how she answered it. And i-rebat natin yung kanyang mga sagot, ha? Hindi natin papayagan makalusot to sa mga sagot na binigay niya. At tingnan natin kung totoo hindi. And by the way, I'm here right now at a coffee shop called Simply Coffee. Masarap yung coffee dito. And the food here is also good here in Lisbon. Naghanap talaga ako ng cafe kung saan ako makakapagtrabaho at makakapag-live stream eh. While I'm here, tuloy-tuloy ang ating pag-breakdown dito sa mga nangyayari sa mundo ng politika. Alright? Okay, so if everyone's ready, mag-umpisa na tayo and we're gonna actually go over each point that they made. Tapos tignan nga natin kung may punto ba siya o wala sa kanyang sinasabi. Alright? So, let's start. First of all, tignan natin yung first article na laban sa kanya, yung misuse and misappropriations of confidential funds. I'll actually go through the slides that GMA has para lang gamitin natin itong basis ng ating discussion today. Alright? So, feel free to give me your comments kung ano tingin nyo regarding dito sa impeachment at yung mga sagot ni Sara Duterte para marinig ko yung mga opinion natin mga kababayan all over the world. And tingnan nga natin how many of our viewers are coming from all over the world. I know right now in the Philippines it's already 9 p.m. and dito sa Lisbon it's only 2 p.m. And hopefully sana hindi masyado maingay at maganda yung audio ko. Alright? So here we go guys. Get ready. Here we go. Let's actually go through each point. Alright, here we go. Yan. So the first article. Here we go. Yan. Stem separation is a central part of the Suno experience. Whether you need to remove vocals, isolate... Yung unang article natin, sabi dito, this is Article 1, misuse and misappropriations of confidential funds. And ano sinabi ng prosecution tungkol dito? Now, if you look at it, sabi ng prosecution, irregular liquidation of the 500 million peso OVP confidential funds and the 112.5 million peso for the DepEd as flagged by COA. Tapos pangalawa, part of the OVP fund is the 125 million alleged close aid Ramil Madriaga says was spent in 24 hours, which he personally delivered as instructed by Vice President Sara in San Pablo, Laguna and Quezon City. Tapos pangatlo dito, yung PSA says a significant number of individuals listed in acknowledgement receipts do not exist in official civil registry records. AKA, perfect example is si Mary Grace Piatos. Okay? So, ano ang sagot ni Sara Duterte tungkol dito sa misuse and misappropriations of confidential funds?
unang-unang point niya, ay okay, sige, lakasan na nga natin ito sandali, paano ba ito lalakasan? Let me see, ha? Hold on. Kaya lang guys, lakasan ko daw yung audio, so hold on. Back to meeting. Hold on, ayan, hold on. Ayusin natin. Input. Ayan, how's the audio right now? Is this better for everyone? Wait, I'll test it. Check. All right. Yan, perfect. Okay, so hopefully narinig niyo ako lahat ngayon, and here we go. Let's go over. So bago natin sagutin yung mga i-rebut yung mga sagot ni VP Sara, may nagtanong si Leonardo Lida. Sabi niya, why wasn't Marcos impeached? He was the one responsible for trillions of corruption. So, Leonardo, unang-una, kailangan magpakita kasi ng matibay na ebidensya na siya ang responsible for the trillions of corruption. Kasi kung ikaw ang responsible doon, bakit ikaw ang magbubulgar nun, di ba? Para sa akin, until I see strong evidence linking him directly to the flood control corruption that you're talking about, I want to be able to give everyone that benefit of the doubt. Now, unless may direct evidence na. And so far, nakikita natin direct evidence if Zaldico, sina Bernardo, yung mga yun sina Bong Revilla, sina Jingo Estrada, yung mga yun. Pero Joel Villanueva, Chisa Escudero, but until there is, let's give everyone the benefit of the doubt. And plus, for me, bottom line. Wait, how old is the new hire? I don't know, but he literally uses Excel. Siya yung nagbulgar nito. I can't imagine why he would do that and implicate himself. But at the same time,